Hello Libra, Sun and Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Time for a new direction, Libra. So, this could be, tawag dito, tinatawagan na kayo ng universe dito, 'di ba? To redirect your attention, redirect your focus, 'di ba? Kasi kailangan na ng pagbabago. Okay? Po pwedeng related 'yan, no? Yung direction na 'to, mayroong related 'yan dito sa gaslighting. Po pwedeng related 'yan dito sa sitwasyon kasi maaari no na maaaring someone is gaslighting you, 'di ba? Maaaring pinapaikot ka nito sa kanyang mga palad, sa kanyang mga kamay, no, na kung sino man ito, Libra. So, pero po pwedeng hindi ka, pwedeng, siguro kasi mahal na mahal mo yung taong ito, kaya maaaring sumusunod ka lang sa kanya, okay lang sa'yo, 'di ba? Even if siguro alam mo na ginagaslight ka niya, pero parang okay lang, kasi mahal mo no? Parang pinagpapasensya at nagpapasensya ka. Para, pero, maaaring yung time for a new direction message na to is for you na may ganitong sitwasyon. Okay? Kasi, bigyan mo naman ng respeto ang sarili mo. Diba? You deserve better. Maaaring ikaw ay tunay nagmamahal. 'Di ba? Maaaring ikaw ay talagang pinagsisilbihan mo din ng taong ito, mahal mo ang taong ito, ginagawa mo ang lahat para ma-please siya, para mapasaya siya, pero anong ginagawa niya sa'yo? Maaaring pinapaikot-ikot ka na lang niya sa kanyang mga kamay, 'di ba? Sa kanyang mga palad. No? Kaya maaaring panawagan ito sa inyo na it's about time na to take a new direction. 'Di ba? Kung 'Di ba? Kung sa tingin mo you deserve better, then it's time for you to change the course of your life. 'Di ba? So pag-isipan po ninyong mabuti kung meron kayong ganitong sitwasyon. Okay? Kasi of course this is not going to resonate with everyone. Okay? So just take as it resonates. But kung meron kayong ganitong sitwasyon, so maybe it's about time na for you to change the course of your life. All right? Pwede rin naman no na yung time for a new direction na to could be pwedeng relationship talaga yan or pwede naman trabaho. Diba? Kasi baka overwhelming na din yung stress na binibigay sa iyo ng inyong trabaho. Kaya pwede rin, no, na it's about time now for you to take a new direction din. Diba? Marami naman sigurong opportunity out there para sa iyo. Diba? Na pwede mong makuha. Kaya pag-isipan mong mabuti. Your next card is I'm sorry. There is pagsusori. No? Merong guilt. Merong pinagsisisihan kayo na ginawa ninyo. So, pwedeng related ito sa love life. Hindi kaya, baka ang iba sa inyo rito, no? So, as I said, just take as it resonates, no? Kasi hindi ito magre-resonate sa lahat. Hindi kaya na ang iba siguro sa inyo dito, meron kayong nagawang hindi tama, meron kayong pagkakamali, pinagsisihan mo na yan. Kaya ang naging resulta, to make up para dito sa person mo na maaring sa kanya ka nakagawa ng hindi maganda, na meron kang pagkakamali, may shortcomings ka, na nag-guilty ka ng bonggang-bongga talaga. Kaya, maaaring hinahayaan mo na lang siya na ganituhin ka, i-gaslight ka. Diba? So, pwedeng that is your way of making up for this person. Pwedeng ganun ang ganap. Kaya hinahayaan mo na lang siya, no? Bilang parang pagbabayad mo sa inyong pagkakamali, parang sa pagbawi mo sa kanya sa inyong pagkakamaling nagawa. Kaya okay lang sa inyo na paikuting kanya sa, 'di ba? Sunod-sunuran ka lang sa kanya. No, yung ganon. So, pwedeng related ito, connected ito, no? Or, for some of you, maaring hindi naman ganon ang sitwasyon.
let's say, let's focus on this, pwede, no, na meron kang ginawang hindi natuwa yung person mo, kaya you are very sorry about it, no? Pwede rin naman na nag-sorry ka na din talaga sa kanya. Pwede rin naman na bumawi ka na sa kanya in different ways, 'di ba? Pero palayain mo na yung sarili mo. Okay, Libra? Kasi kung nakapag-apologize ka na, nag-sorry ka na sa person mo, pero mabigat pa rin ang nararamdaman mo, 'di ba? So, hindi ka rin naman makakausad dito. Hindi mo rin naman hindi ka na dito magiging masaya, 'di ba? So, it starts in the mind, 'di ba? Yung happiness natin starts in the mind. Kaya isipin mo, no, kung nakapag-apologize ka na, nakabawi ka na sa kanya, nagawan mo na ng paraan, 'di ba? Nakapag-make up ka na sa pagkakamali mo. So, bakit ka pa nagigilty? 'Di ba? So, eksaminin mo yung inyong sarili. Tignan mo, silipin mong mabuti ang puso mo. Bakit ka pa nagigilty? Ano pa ang dapat mong gawin para makaalis ka sa guilt feeling na yan, 'di ba? Yun ang isipin mo para makaalis ka na dito sa sitwasyon na to. Otherwise, 'di ba, you're just going to attract more negativity into your life. Baka mas marami ka patuloy na magawang pagkakamali, 'di ba? Kaya anuhin mo, ano mo yung sarili mo. Eksaminin mo ang puso mo, 'di ba? So, what else? So, by the way, maraming salamat, no, for subscribing. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Salamat. So, gentleness, diplomacy. Ito yung ito yung kailangan ninyong gawin. Okay? Hindi kailangan na magtapang-tapangan, hindi kailangan na maging hindi kailangan maging matapang, hindi kailangan maging rude, 'di ba? Gentleness and diplomacy, yun na lang ang gamitin ninyong pamamaraan. So, there is pinapakita sa akin synchronicity dito ng divine. We have 20, 21, and 22. So, those are ascending numbers, 20, 21, 22. So, pwede, no, na magkakaroon din dito ng progress of events. No? Meron ditong progress of events sa buhay ninyo, which is good. So, pwedeng papunta na nga kayo sa pagbabagong buhay. Maaaring papunta na kayo sa pag-i-improve ng inyong sarili, pag-i-improve ng inyong sitwasyon. Pwedeng ganon. Okay? So, we also have the wasp, anger, retaliation, jealousy. Pwedeng kayo ang makakaramdam nito or pwedeng kayo yung makaka-receive nito. Diba? Baka kayo yung pagagalitan, baka merong magagalit sa inyo, baka ito, yung person mo, diba? Baka parang ito, pinagsasalitaan ka, galit siya. So, pwedeng ikaw yung tatanggap ng galit ng kung sino man, no? Ng retaliation ng kung sino man, no? Baka ng person ninyo. So, pwedeng gano'n. Kaya, kalma lang, no? Lalo-lalo na kung talagang ikaw din, kung aminado ka na ikaw yung nagkamali, kung aminado ka na ikaw yung may pagkukulang, 'di ba? So, kalma lang, tanggapin mo lang 'yan, 'di ba? Kung anong sinasabi sa iyo, kung anong salitang sinasabi sa iyo. Kasi kung aminado ka naman na meron kang pagkakamali, and after that, then bumawi ka, 'di ba? Bumawi ka kung anong ang nararapat mong gawin para makabawi ka sa person mo, then do so. So, we have the cow. Ayan. So, there is abundance, no? Paparating. So, which is really good. Maganda. Merong kasaganaan na dadating dito. Pwedeng pera ito, no? For some of you, Libra, pwedeng pera ang dadating. Magiging masagana kapag dating sa kaperahan aspeto. And, maaaring ito na yung blessing na bigay sa iyo ng divine. Kasi meron tayong asking and receiving. So, pwedeng ito yung hiningi mo. Pwedeng ito yung abundance ang pinagdasal mo na i-bless sa iyo ng universe, no? Kaya you are about to receive, no, that blessing. Pwede rin, na nourishment. This could be a reminder para sa iyo na it's about time na for you to take care of yourself, to nourish yourself, no? To feed yourself properly, yung ganyan. Asikasuhin mo yung kalusugan mo, yung ganon. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang mensahe para sa iyo.
So, we have Archangel Gabriel, messenger of creativity and hope. Ayan. So, si Archangel Gabriel is going to guide you. She will be there, no? She will be there for you para igabayan ka. Lalo-lalo na pagdating dito sa mga opportunity, maaring meron siyang dadalhin sa yung opportunity, 'di ba? Na siyang maglalabas ng inyong creativity, maglalabas ng mga talents mo, ay yung mga ganyan, and you will be blessed with hope. Alam mo yon, yung baka tutulungan ka ni Archangel Gabriel na magkaroon ka ng pag-asa, mabuhay yung pag-asa sa puso mo, no, na malalagpasan mo ang mga yan, diba? Ma-overcome mo ang mga sitwasyon na yan kung mayroon man kayong ganyang na-experience. We have legends, learn from those who inspire you. Okay? So, maaari, no, na meron ditong mga tao na tumutulong sa iyo, 'di ba? Maaring meron ka mga taong nilalapitan na hinihingian mo ng opinion, ng guidance, yung mga ganyan. So, yun, learn from them. Okay? Wag tama lang na pakinggan mo din sila. 'Di ba? Kasi lumalapit ka din naman sila sa kanila because you know pretty much na they always inspire you. They always guide you towards the right decision, towards the right path, tamang diskarte. So, yun, no? Get inspired by them. No? Gamitin mo ang mga advices nila or gawin mo yung mga ina-advise din nila sa'yo. So, we have epiphany, seek clarity. Okay? Seek clarity para magkaroon ka ng tamang decision dito. Kasi, feeling ko ito, no? For some of you, mabigat yan sa loob ninyo. And maaaring dahil dyan, baka nagigilty kayo, meron kayong, alam mo yun, yung parang nalilito kayo, nagigilty, na nasasaktan at the same time. So, para makapag-isip kayo ng mabuti, okay? Do some kind of reflection, okay? Kasi kapag nagre-reflect tayo, kapag ninilay-nilay tayo, natatahimik din yung natin, yung logical mind natin, at mas maririnig natin dito yung ating intuition, maririnig natin yung gut feel natin, 'di ba? At yung ating soul, no? Maririnig natin yung ating soul, kung anong bulong nito sa atin, no? And makakatulong 'yan, no? Na pag nag-solitude kayo, makakatulong 'yan na magkaroon kayo ng clarity, magkakaroon kayo ng linaw sa inyong isipan, you will be enlightened kasi mapapakinggan mo na, no, yung soul mo at ang intuition mo. Makakatulong 'yan na makapag-isip ka ng mabuti kung ano na yung tama mong gawin. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.